So ito po yung ano naman, ARK1. Whenever gagamitin natin, i-assure lang natin na naka-on yung UPS. Then once on na, sometimes dito ko chine-check sa table. If nag-up, down, ready na yan. Then turn on ko na itong machine. So antay lang natin mag-load. Yung switch na ito naman. Saan yung switch? Ito. Okay. Then after ito, meaning nag-turn on na siya, makikita natin dito yung modes. So ito ngayon, kera lang. Halimbawa, si Doc gusto niya pati refraction, yung R. And click lang natin itong RK. So ngayon meron ng refraction, kera. Sometimes pag makapalang cataract, hindi na ma-measure ng machine yung refraction. Since kailangan natin yung kera sa mamaya sa biometer, pwede mo itong i-off yung R. Yan, kera na lang. Para mas mabilis na yung pag-measure nito. Tapos ito, makikita mo, ano siya, yung A na to, tapos may lines. Ito yung parang represent niya. Meaning naka-auto mode siya. Pag kiniklik ko to, yan, meaning manual. Pero naka-follow pa rin merong auto-tracking. Ito, fully manual. Up, down, ay manual, capturing is manual. Pero we advise na naka-on na lang pa rin. Then, if ever na nag-capture tayo, yung button na to, for ano lang, deleting lang yung data. Kaya gusto ng doctor, copy na lang niya yung result. Then, para delete lang niya. Ito yan. This one for printing. This one, measure yung cornea size manually. So ito, pwede sa doc magano dito. Ano kung nga ba ito yes. Halimbawa may mata dyan. Ito, try ko lang ito. Try ko gamitin yung test. Paano yun? Wait lang. Sa test ay remove ko lang lang to. Nire-remove ko tong chinrest. Parang holder. Yes, lagay ko lang. Niremove ko yung takip na para lumabas yung mata. I-up ko lang tong chinrest. Ito yung sa pang-adjust natin chinrest. Itong button na ito. Hindi ko na tignan dito kung pantay na siya. So, imagine mo na lang na yun po yung cornea, yung naka-pink. So, click ko na yan. Then, pag may gusto kayo, i-adjust and you can use this. So, let's say goods ka na. And, so, ito yung cornea size daw ng patient. So, back ko lang. And, ito naman for sagittal measurement. Very, parang hindi naman na yan usually nagagamit. Ito, pag nilong press ko yun, dun lumalabas yung settings. So, dito, nag-a-adjust yung ano namin. Pwede, double check ko lang ito. Yan, mamaya pwede ko palitan ito ng name ng hospital. Kasi ngayon nakalagay na yung ARK. Per liter na lang, matagal-tagal siya. Punta ka sa second page. Nandito lang yung settings ng cylinder. Gusto natin is minus naman. Positive or plus minus. Ngayon nilagay natin sa minus. No? Yun ang kanilang parang setting na default. Ito is to compare lang yung anyong salamin ng patient. Maganda yung pag may lens meter yung doctor. Lens meter ma'am yung pag-capture ng parang grado naman ang salamin yung sakto lang. Meron natin sa doctor. May ganun din tayo. Ito, I believe ito yung pang-measure ng, pang-print nung parang illustration ng eye. Halimbawa, if myopic or hyperopic yung patient. Pero, hindi naman na necessary gamitin since parang kukonsume lang din naman siya ng paper. So, halimbawa na lang, itong mata na to, ito yung patient. Itetest ko na lang din. Kaya kasi ito yun. Try ko kung mamay-measure ko yung refraction niya, pati kaya. So,
since automated to, kita no, pag kunyari So, wait green, lang. ayan, Ito kunyari yung... may measure na tayo. This is for refraction, right? Refraction. Yan, pag ganito, so yung green lumabas, meaning move closer pa. Pag naging ano naman siya, yung pink, so meaning masyado kang malayo, masyado kang malapit, you can move backward pa. Yellow yung optimal. So ngayon ma'am, since naka-refraction Kera kasi tayo, yun na, capture naman yung both ng refraction and Kera. So ito ngayon, right eye tayo. Pag binove naman yan, maano siya, parang mawawala. Okay. Then left eye naman. Pero you just need to repeat yung procedure. Try kong gawin na. Yan o. Kung nag-yellow, kahit hindi ka na mag-click. Then mag-measure siya 3 times. Pag si Doc gusto lang niya mag-add, halimbawa since 2 times lang, pwede ka ulit mag-click para lang may additional pa siya na ano, na parang measurements. So, yun. Once done na, halimbawa tinsto yung patient, pwede na natin i-print. And you can see, after printing, nabubura naman siya. Na-measure lang ulit kanina kasi may mata. So, halimbawa ganito, you want to delete, you can press na lang itong parang erase. So, ito na yung paper natin, kahit gilahin lang, hindi lang kailangan i-ganon-ganon. So, hila lang. Hila lang. Okay. So, yan na yung refraction. You can write na lang din yung name ng patient. Pwede din nila i-edit dyan. Dito, actually kailangan, yung parang may PC ka. Para dun mo ilalog. So, siguro yung sa mga ano talaga, eye center or optical shops ginagawa. So, halimbawa yung patient na to for biometry. So, doon tayo sa biometry. Okay, biometry na naman. Since itong screen tiltable siya. So, kung gusto ni Doc na, kunyari nakatayo siya, pwede siya i-tilt up. And bagi babalik down, meron naman siyang magnet mo. Yan, may magnet siya para alam mong secure nun. Pero ginagawa din natin yung pag kailangan natin palitan yung printer paper. So, halimbawa, naubos na. Ito, meron tayong pinaprovide na extra. Sila Doc, pwede sila bumili sa atin. Or honestly, pwede rin kayong mag-outsource as long as yung size is fit. So yung makikita natin. May extra pa tayo. I believe may isang box pa naman dun. So magpapalitan natin ito lang yung i-push yung ito nga pala, i-lock ko lang. So yun lang. Wala naman extra na mga or hindi naman siya ganun complicated. Pag ilalagay natin, imagine ito yung bago. Kaya tilabasan natin ng konti yung paper. Lock mo lang. So yan, meaning, ano na niya, parang kinagat. Push lang. You can pull lang. So okay na yun. Same goes naman dito sa biometer. Interpret na.